Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa kasama natin online. Good morning sa heaven. Good morning sa whole earth. Good morning, good morning, good morning. So good morning po at shout out po sa lahat ng nagbalikatan kahapon. Okay, may mga nagbalikatan po kahapon at talaga namang excited na po siguro ang lahat para tayo ay umakyat na sa third floor, nearer to heaven. So para makakyat na po tayo doon. At napakasipag po ng Ma'am Sol, ng SAF, ng mga kalalakihan, Dad Sol, at YOP. Meron ba tayong picture nila kahapon? Para makita natin kung gaano kasipag ang mga naimbitahan ni Ate Jet. At, salamat din po sa pamumuno ni Ate Jet. Talaga si Ate Jet po ay Sunday pa lang excited na para kayo ay imbitahan. So naglinis po ng Thursday and Saturday. So nandun po. So sa lahat po ng mga dumalo, maraming salamat. I believe na pinanumbalik na ni Lord ang inyong kalakasan at ang inyong mga kamay na magaganda ay pinanumbalik niya. Parang may mga nanigas din yung kamay. But I believe na ito ay ni-restore na ni Lord. So, yung pong mga hindi nakarating, pero nagpadala po ng mga ayuda. Marami din pong salamat. So, napakaganda po yung mga tumulong ng financial, panalangin, lahat po ng ito ay nakita ng ating Panginoon at ang ating pong Panginoon ang siyang magbabalik nito. Siguro po, sa Saturday, pwede na lang ilagay ang ating mga gamit doon. Excited na nga po si Ate Nang, ililipat ang mga rice cooker, ang stock ng chichirya. And then, maaari pong sa next month, pwede na rin po siguro tayong makalipat sa 4th floor kung hindi ma-archive. And pag hindi na-archive, forthwith ang ating paglipat immediately. So, napakabuti po ng Panginoon. Talagang sa lahat po ng ito, sa buong pamilya ng BCC, alam ko po, tayo ay nagtagumpay to beautify the beautiful house of our Lord Jesus Christ. So, excited na po kayo sa taas? Amen and amen. So baka po hindi na tayo maglalabas ng mga ganyan. Kasi iba na po. Kape para masyadong maginaw. Masyadong maginaw. Okay. So, purihin po ang Panginoon. So let us declare Psalm 118 and verse 24. Today is August 10, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Woo! Hallelujah! Apakabuti po ng Panginoon. Sila po pag umaga, pag pupunta po yung sa bahay, bagong gising pa, at ganyan po, sabihin ko sa kanya, did you greet na the Lord? Okay, greet the Lord. Babatiin niya po si Lord. After nung greeting niya kay Lord, ang saya-saya na po niya. Pwede na siya uling lumundag-lundag. Ganon din po si Tepi. And Seti too. Si Seti po, nagsasalita na po yan. Sabi ni Tato sa kanya, say, God is good. Say, good. Good. Sasabi naman po niya. Nakakatuwa po ang mga bata. Okay. So last July 13, nakita po natin that in the beginning, in Bereshit, in the beginning of the book of the Bible, meron ng mensahe sa tao, sa atin, ang ating Amang Diyos. Andun po yung kanyang mensahe na sa pasimula pa lamang ng lahat ng
Lahat-lahat, before heaven and earth, nasa puso na at isip ng ating amang Diyos ang isang tahanan para sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Ang tahanan na ito, paano natin nalaman, is in the word Bereshit. Ang Bereshit po ay nagsisimula sa letter B. Bereshit, Resh, Aleph, Shun, Yod, Tab. Okay, pabaliktad po ang basa. Pero yung pong word na Bereshit, yung B, yung umpisa, Beit, or Beth, yan po, ang ibig sabihin in Hebrew is house. Okay, yung pong house. Beth is a house. And his house, kung makikita po natin yung picture ng Beth, yan po ang letter Beth. So yan po sabi in Hebrew is a house. Ang house po nila noon ay parang tent. So balikan po natin yung pictograph. Yung Beth, kung makikita po ninyo, bilang house, it has a ceiling, it has a wall, it has a flooring, but it has an open door. It is open because God is continually inviting people, inviting everyone para pumasok sa kanyang tahanan. Makapanumbalik muli sa tahanan ng Panginoon. It is open because everyone has the opportunity to be part of His eternal family. So, ganyan po yan. Kaya lagi niyo pong iisipin that in the very beginning, nasa isip na po ng Panginoon ang isang tahanan at tayo ay kanyang makasama. So, yung kanyang tahanan po, sa pasimula ay ginawa niya here on earth. At ang tahanan niya po ay yung Garden of Eden. So, yung Garden of Eden is the very place where God and His people, si Adam and Eve, ay naninirahan. Ang utos po ng Panginoon kay Eva at Adan ay punuin ang daigdig na ito. Punuin ng maraming anak ang daigdig na ito at pamahalaan. Rule over this earth. Subdue the earth. Kayo ang mamahala dito. Pero ang nakalulungkot pong mga bagay ay hindi po nagkaroon ng tagumpay si Adam and Eve. Adam is our father. He's the father of humanity. Bilang unang-unang tao, si Adan po is the representative of humanity. Siya yung unang-unang tao. At bilang unang-unang tao na nagkasala, lahat po ng kasalanan ni Adan ay dumaloy po sa lahat ng tao. Okay? Si Eva at si Adan, nakita po natin last time na wala pong naging anak. Bakit naman? Nagkasala si Adan, dadaloy sa atin because he is our representative. Adam is the representative of humanity and all his actions, particularly the fall, ang lahat po ng consequences nito ay dadaloy po to his descendants. Sa Romans 5:12, ang sabi po doon, therefore, just as sin entered the world through one man, that one man is Adam, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sinned. So tayong lahat ay sinner because of Adam. So ang kasalanan ay, sa Tagalog po, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala nga. Kaya kung tatanungin nyo, bakit ganon? Because tayo po ay descendants of Adam. At katulad po ni Adam and Eve, lahat ng tao sa daigdig na ito ay hindi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po ng tao ay wala na doon sa tahanan ng Diyos, wala na sa Garden of Eden. Nung si Eva at si Adan ay hindi nagtagumpay na pamahalaan ang daigdig na ito, hindi nagtagumpay na magkaroon ng mga anak,
In the garden, walang anak si Eva at si Adan. Nung sila'y nagkasala, pinalaya sila ni Yahweh. Nung sila ay palayasin, lahat na ng tao na ipanganganak kay Eva at kay Adan ay wala na sa garden. So wala na sa tahanan ng Diyos. But God is not willing that any should perish. Napakabuti po ng Diyos, ayaw niyang ang sino man ay mapahamak. Kaya't ang Beth, ang pictograph, ang larawan na ipinahahatid sa atin ng Panginoon, kaya nga't ang Beth, ang pintuan ng tahanan ng Diyos ay bukas. It is bukas hanggang ngayon because God is still inviting people na umuwi, na magkaroon ng pagbabago ng isip at umuwi muli sa tahanan ng Diyos. Tulad ng istorya in the Gospel, kay Luke chapter 15, meron pong istorya doon. Ang istorya po doon ay yung sa prodigal son. Ang prodigal son po ay lumaya sa tahanan ng kanyang ama, bitbit ang lahat ng kanyang kayamanan, ang kanyang mana, at nagwaldas na lang. He squandered all his money sa kasiyahan, sa TikTok, sa bar, etc. Hanggang siya ay naubusan na ng pera, naubusan ng kaibigan, naubusan ng pamilya. And sabi sa 17, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. When he came to his senses, yun po ang nais ng ating Panginoon, na ang lahat po ng tao sa daigdig na ito, katulad ng prodigal son, may come to his senses, manumbalik ang kanilang kaisipan, at maisip na bumalik muli sa tahanan ng Diyos. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin, na ang lahat ay manumbalik, lahat po ng tao. Bagamat ang sabi niya in verse 18, sabi niya, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. But we know the story, sa baba po ng story nito, yung prodigal son umuwi, nakatungo, hiyang-hiya, dahan-dahang lumalapit, pero sa malayo pang lugar, nakita siya ng kanyang ama. At nung nakita siya ng kanyang ama, ang ama ay tumakbo. Tumakbo pong mabilis ang kanyang ama at niyakap ang kanyang anak. Ganon po ang itsura ng ating ama ngayon. Kaya nga po ang sabi ng isang talata, sabi niya, pag mayroong isang nanumbalik sa tahanan ng Diyos, daksa-daksang anghel ang nag-aawitan at nagagalak. So yun po. Kaya po, dapat po ay manumbalik ang lahat ng tao doon po sa tahanan ng Diyos. Ngayon po, patuloy nag-iintay po ang ating Ama na sana po ay manumbalik ang isip ng mga tao at hanapin ang kanilang tunay na tahanan. Tulad po ng prodigal son. Because darating po ang time, katulad po ng Ark of Noah, nung maiprepare ni Noah ang arko, nakapasok na ang lahat ng mga hayop, nagsarado po ito. One day, Beth ay magiging sarado at wala na pong makakahabol. And that will be the greatest sound of weeping and gnashing. At tulad po ng time ni Noah, lahat po tumatawag kay Noah, Noah, Noah. Pero hindi po na nabuksan because it is God who closed the door. Ganon din po sa pagdating po ng takdang panahon. Okay? Ang plano po ng Diyos para sa lahat ng tao ay magkaroon ng salvation. Ano man pong uri ang kanyang lahi, puti, itim, Hebrew, Israelite, Palestinian, lahat po yan. Pilipino, maputi,
maitim, may lahat po ng race, lahat po ng uri ng tao ay welcome po sa tahanan ng Diyos at nais po ng Panginoon na ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Last week ang sabi natin, our God is the only true beginning maker. Siya lang po ang pwede magsabi sa atin ng ating perfect beginning. Our God is the perfect beginning maker. Why? Dahil po sa lahat ng nangyari sa daigdig na ito, pumili po ang ating Diyos ng isang tao, si Abraham, para makapagpasimula ng kanyang lahi. Okay po, so yun po ang ating talata for this morning. Sa Genesis 17 and verse 4, ang sabi po doon, as for me, this is my covenant with you. You will be the father of many nations. No longer will you be called Abram. Your name will be Abraham. For I have made you a father of many nations. I will make you very fruitful. I will make nations of you, and kings will come from you. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you, for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. The whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give you as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. Okay po, yung mga verses po na ito ay tinawag na Abraham's blessing. Okay, Abraham's blessing. Ang pangako pong ito ng pagpapala kay Abraham, nakita niyo po yung mga pagpapala, napakadami at big time po ang mga pangako dyan. Ang pangako po ng pagpapalang ito ay hindi lang kay Abraham, but dumaloy po. Dumaloy po siya sa lahat ng mananampalataya kay Jesus Christ. Dumaloy ang pagpapalang ito sa anak lamang ni Abraham. Kung paano ang kasalanan ni Adam and Eve ay dumaloy sa sangkatauhan, ang pagpapala naman kay Abraham ay dumaloy hindi sa lahat ng tao, kundi sa lahat ng anak ni Abraham. At ang anak ni Abraham ay mga Israelites. But we are also sons and daughters of Abraham because we believe Jesus Christ. Because we believe the finished work of Jesus Christ. So, dumaloy po ang pagpapalang yan, hindi sa lahat ng tao. Para lamang po ito doon sa anak ni Abraham. Sa verse 6, sabi niya, I will make you very fruitful. I will make you very fruitful. Who will make Abraham fruitful? It is the Lord. It is Yahweh. Sabi niya, I will make you very fruitful. Pangako po yan ng abundant prosperity and numerous descendants. Ang problema po ni Abraham in the very beginning is wala po siyang anak. At nung siya po ay pagpalain ng Panginoon, kinatagpo ang kanyang pangangailangan, ang anak. Pero hindi lamang po anak, kundi ang sabi niya, numerous descendants. So napakarami. Pangako po yan ni Abraham. At ito po ay dadaloy sa lahat po ng anak ni Abraham. Mag po kayong magtaka that in our preaching, 2 months ago or 3 months ago, nagsabi po ang Panginoon sa atin that many will prosper in this church. Because you are Abraham's seed. Di ba? Sabi po ng Panginoon, marami sa lugar na ito ang ipaprosper ko ng Diyos. Hindi pa ako ng Panginoon. Ipaprosper po ng Panginoon in this church. Alam niyo po ba na kayo ay isa doon? Okay, ang sarap mo ng sagot ni Brother Ronald. At hindi lamang po yun. Hindi lamang po yun. Kaya pala, sa taong ito, napakarami ng babies natin. Napakarami ng babies natin. Sa family po namin, nagkaroon kami kaagad ng 4 na babies. Si Seti, si Jackson,
Si Jackson po, anak po yun ni Brother ni Megan. Apo po yan Tita Sue, ni Tito Oyoy. Tapos, sa September, next month, si Ayla. Darating na si Ayla. And sa susunod ding month, darating naman si Eliud. Kaagad-agad for this year 4. And siguro 2 or 3 are coming. 2 or 3 are coming sa family namin. Huwag niyong tingnan yung iba dyan. Sa family lang namin. Why? Because Sister Doctora sa army is on the way. And yung isa pang anak ni Brother Oy and Tita Sue, si Kim, will be on the way. Because that's the promise of the Lord. Hindi pa po natin pinag-aaralan. Ibinigay na po ni Lord, hindi pa natin pinag-aaralan. At ganun din si Ading Sai. Si Ading Sai din. Where is Ading Sai? May Ading Sai is here. Ading Sai, yes, si Ate Sai. Kasi kami sa SAF, nasabi ko na sa inyo, kami po ay mga ading. Ayun po si Ading Sai. Lumulundag na yata si Ading Sai. So si Gimel ay panganay na. At sino pa po? Alam niyo, sa church po natin, sabay-sabay nag-dedication po dito, 3 bata sa pamilya ng Hoson. Meron po. Pagkatapos, hindi lang po yan. Ang daming babies dito. Sa Hoson po, si Theodore, Roosevelt, okay? And then, sa mga apo ni Ate Emmy, no? May mga babies din diyan. Pati sa Yaya, siya saan? Maraming babies po dumating sa atin. Hindi pa po nag-church dito, but si Nathan, binibilang ko po yan si Nathan kasi kasama po sa panalangin po natin, di ba, Sister LB? So, ang dami pang babies na dumating sa atin this year. Napakadami po. Kaya, si Hey Noah, this year dumating din po yan. Kaya nga po, Hey Noah, because this is the year of grace. Diba, nakakatuwa po ang ating Panginoon. Una niya nang sinabi sa atin, bago pa po natin maging lesson. Okay, sabi niya, I will make you very fruitful. I will make nations of you and kings will come from you. Tumutukoy po ito, hindi lawang sa lawak or vastness ng kanyang pangako, but hindi lang po yun. Sabi niya, I will make nations. Ano pong klaseng nations? Magiging influential po in nature ang Abraham's lineage, destined to produce leaders and nations. So, in this church, marami din po ang magiging leaders. Hindi lang po leaders sa BCC, but leaders sa ating nation. Wag lang po sana sa Senado. Maging leader ng nation. Hindi naman po sa panahon natin siguro magiging leader itong mga sinasabi ng ating Panginoon dahil napakagulo po ng ating liderato sa Pilipinas ngayon. But I believe na itong gagawin ng Panginoon na ito ng mga leaders ay aayos sa ating pong sistema sa daigdig na sa bansa po natin. So marami po sa BCC, sabi natin, ang yayaman. Pero hindi lamang po yayaman, but magiging leaders ng ating bansa. Yung nation po natin na sinasabi dito ay parang malaman ni bilyar. Magkakaroon ng mga subdivisions. Grabe yan. Magkakaroon ng mga subdivisions. Sino po kaya yan? Magiging may-ari ng maraming subdivisions. Siguro pa sasabihin nyo, ay, hindi ako yan. Hindi na ako yan. Magiging may-ari ng maraming subdivision. Ngayon, broke na broke nga ako eh.
paano pa ako magiging may-ari ng subdivision? Doon sa yayaman, siguro isa ako. Doon sa magiging leader ng bansa, baka hindi ako. Yung mga manibilyar na magkakaroon ng marami, baka hindi ako. Huwag po kayong mag-isip na baka hindi kayo. Because in our preachings, sabi po natin, it's not about you. It's all about Jesus. It's not about you. It's not about your educational attainment. It's not about your money in the bank now. But it's all about Jesus. It's all about His promises na inyong panghahawakan. Diba? So naiisip niyo po ba yung ginagawa ng Diyos sa atin sa BCC? Napakaganda po ng ginagawa ng Diyos sa BCC. And if you believe, then you will. If you believe, you will receive. So believe lang po and tayo po ay makaka-receive. So ang sabi po sabi ko po sa inyo, hindi po ako. It is the Lord. Siya po yung nangangako. And in one of our verses, ang sabi doon, it is the Lord who gives us the power to get wealth. Ito. Sabi po natin yung 8. Verse 8, sabi niya, the whole land of Canaan, where you now reside as a foreigner, I will give as an everlasting possession to you and your descendants after you, and I will be their God. So sabi po ni Yahweh, ang buong lupain ng Canaan, ibibigay ko sa iyo. Hindi lamang para kay Abraham, kundi para sa kanyang lahi. Lagi pong nakasunod yun. And your descendants, to you and your descendants, to you and your descendants. Kay Abraham at sa kanya pong descendants after you. Sabi po niya, the whole land of Canaan where you now reside, I will give you as an everlasting possession. It is an everlasting possession. And the word everlasting po in Hebrew is eternity. Everlasting, forever, perpetual, ancient, walang hanggan. Yun po ang pangako ng Panginoon. The land of Canaan will be an everlasting possession para po kay Abraham at sa lahat ng lahi ni Abraham. So God promised us an everlasting possession. And when we say everlasting, it is walang hanggan. Walang katapusan. It is forever. So there is forever, and the forever is only in God's presence. So sabi po ni Yahweh, promise ko ito sa iyo at sa iyong descendants. Hindi kita pinagpapromisean ng temporary. Hindi ko sinabi sa iyo, I promise you a land, the land of Canaan. Hindi po, ang sabi niya, I promise you an everlasting possession. So, yun po ang pagkakaiba. Hindi po sinabi ni Lord kay Abraham, Abraham, tignan mo ang mga yan, and that will be your possession. Hindi po ganun. Ang sabi niya, tignan mo ang lahat ng iyan, and that is your everlasting possession. Bakit po? Kasi merong hindi everlasting, merong temporal. Temporal and eternal. Temporal is everything na makikita natin. Ano pong nakikita nyo sa lugar na ito? May nakikita ba kayo? Okay, this pulpit is temporal. Last year, hindi po ganito ang ating pulpit. But now, iba na po. Medyo moderno. Because yung nandun last year is temporary. This is temporary. Nakikita nyo. What else? Ano pang nakikita ninyo? Yung katabi nyo, nakikita nyo? Yes. Temporary lang yan. Temporary ka lang. But, ang tao po is composed of spirit, soul, and body. And body is temporal. Nakikita niyo po ako ngayon because of my body, and my body is temporal. Sa isang araw, maaari po hindi niyo na ako makikita. Ang building na ito is temporal. Nakikita po natin ngayon, nagagamit natin ngayon. But dadating po ang araw, wala na po ang building na ito. Maaari pong papaltan po ni Ate Marily
ni Dr. Azarmi, gagawin nilang hospital ang lugar na ito. We do not know. But this is temporal. Maaari pong mabago, maaari pong mawala na. And ang sabi po, yung land of Canaan is also temporal. Temporal because nakikita nila yung land. It is a land flowing with milk and honey. Nakikita nila. Pero ang sabi po ng ating Panginoon, the land which I am giving you is an everlasting possession. Hindi siya maglalaho. Walang hanggan. It is everlasting. So, the land of Canaan is temporal as well as eternal. It is eternal. My soul and my spirit, they are eternal. You cannot see my spirit, you cannot see my soul. They are eternal. Okay po? I may depart from this body, but my soul and spirit will go to my permanent residence. Ganon din po kayo. So this body na iniingat-ingatan natin is temporary. It will last. Isang araw, hindi na po natin siya makikita. But the soul and spirit is eternal. Uuwi po yan sa kanyang permanenteng abode, sa kanyang permanenteng residence. Yun po yung eternal. Yung pong land of Canaan, ngayon, ay physical nakikita po. At do you know that the land of Canaan ngayon is the modern day Israel? The Israel, Palestine, Lebanon, Jordan, Syria, yun po, napakalaki. Pero ngayon po, nagkahati-hati na. Dahil temporary din po kasi yung Canaan. Israel na, Jordan na, Palestine, magkakaiba na po. Temporary. Pero meron pong sinasabi ang ating Panginoon, yung promised land. Yung promised land is eternal. Hindi po siya maglalaho. The promised land is eternal dahil ito po ay mawawala dito, but it is going somewhere na hindi po natin nakikita ngayon. Sabi ng Panginoon, it will be your lasting possession. Pag sinabi natin possession, ano po yun? Pag-aari ko, this is my Bible. So that pag nag-declare ako, this is my Bible. I am what it says I am. This is my Bible. Hindi po pwede itong kuhanin ni Clarice at sabihin niyang, this is my Bible. Because meron siyang personal na Bible. This is mine, my possession. Okay po, nagkaintindihan po tayo dun sa possession? Sa verse 8, babasahin po uli natin, the land, the whole land of Canaan, where you now reside, as a foreigner. As a foreigner. The land where you now reside, as a foreigner. Pagka foreigner ka sa isang bansa, meron kang visa, temporary. Sila Ate May, in Canada, is praying for temporary residency. Permanent residency, para maging permanente na sila doon. And they will enjoy all the benefits of a Canadian citizen. But now they are only temporary. They have a temporary visitor's visa. Temporary. And on this earth, we also have temporary visa. We are aliens of this world. Tayo po, ang sabi po in the New Testament, ay hindi nakabahagi ng daigdig na to because we have our passport in heaven. And our passport says, tayo po ay resident na. Doon na naninirahan. That is our address. So sabi doon, where you reside as a foreigner, foreigner lang po ang mga Israelita in Canaan. But, sabi niya, kayo ay mga dayuhan lang dyan, pero the whole land of Canaan is your possession and will be your everlasting possession. Ibig lang pong sabihin, ang Canaan, bagamat ito ay temporary, it is also eternal. Why? Why eternal? Because in the mind of God, meron siyang sinasabing future Canaan, future land, future promised land sa lahat ng anak ni Abraham.
So nakikita, they are foreigner, but there is another Cana, which is hindi nakikita, but it is eternal. Hindi ito nasa lupa, it is in the presence of God. At yun po yung ating address. And sabi doon, it is our possession. Last preaching po, nakita po natin that in the beginning, naghanda na si Yahweh ng isang tahanan. Di ba? Even in our introduction, naghanda na si Yahweh, God, in the beginning, ay naghanda ng isang tahanan para sa kanyang anak na si Jesus. Bereshit, the Beth. Beth in the beginning, sapagkat nais ng Diyos na lahat ng tao na maraming mga anak ay umuwi sa Kanya. And in Revelation 21, sabi niyo, then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Okay, notice, nakita niya po yon? Magkakaroon po ng renewal sa earth and heaven. At ang sabi niya doon, yung word na, they will be His people and God Himself will be with them and be their God. Hindi po ba't iyan din ang pangako ni Yahweh kay Abraham? Sa Genesis 17 and 8, sabi po sa 17 and 8, kanina binasa natin, the whole land of Canaan where you now reside as a foreigner, I will give you as an everlasting possession to you and your descendants after you. I will be their God. The same word na nakita po natin in the book of Revelation. Gusto po ng ating amang Diyos na maraming anak ang makauwi sa Kanya. Because in the very beginning, mahal na tayo ng Diyos. In the very beginning, nilikha tayo ng Diyos at tayo'y minamahal niya. Ayaw niyang ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay umuwi sa Kanyang tahanan. And in the book of Revelation, nakita natin doon, wow! Napakadami po ng tao in that place. In Revelation 21 and 3, sa New Living Translation, ganito po ang sabi, I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now among His people. He will live with them and they will be His people. God Himself will be with them. Ano po ang pagkakadiferensya ng NIV sa New Living Translation? Sabi po sa New Living Translation, God's home. Sabi po sa NIV, ang sabi po doon, dwelling place po ng ating Panginoon. Sabi niya, I heard a loud voice saying, look, the dwelling place. Dito, God's home. And God's home in the book of Revelation is also the Bereshit, the God's home in the very beginning in Genesis 1. So, Genesis 1, na God's home was destroyed because man have sinned. But it was restored in the Revelation, a new heaven and a new home for God's people. Si Eva at si Adan ay nagapi, hindi sila nagtagumpay. But in the book of Revelation, Jesus is a victorious warrior. Kaya po meron tayong new heaven and new earth. Meron tayong new dwelling place. Meron tayong new home. So the whole Bible is story. It is all about Jesus Christ and His home. So the whole Bible is a picture, is a story, a love story, a teleserye drama of Jesus Christ's love for you and me. Yun po yun. And in the book of Revelation, ipinakita na sa atin, the book of Revelation is future. Pinakita na sa atin that Jesus is the victorious warrior and He will be there, dwelling with us. Isn't that wonderful? Isn't that a hope, a blessed hope na pwede natin panghawakan? Isang pangako na ipinakita sa atin ng katuparan.
God's home in the beginning was destroyed. Pero ngayon, God's home, ito na, restored. At sabi po sa John 14, verse 1 hanggang 3, sabi po diyan, do not let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. So indeed, there is a house. There is a house. Sabi ni Jesus Christ, my Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Isn't that very beautiful? In the book of Genesis, there is the house of God, the house of Jesus Christ. It was destroyed. But in the book of John, somehow the middle of the Bible, nandun na si Jesus Christ preparing the home and many rooms para po sa atin. And in the book of Revelation, wow, ando na tayo. Hindi po pa pagkaganda-ganda ng istorya ng Bible? Sa Revelation 21 and 3, sabi po, the Revelation 21 and 3 at saka John 14:3, yan po ay yung everlasting possession natin where God's people will dwell with Him in new heaven and in new earth. And Jesus Christ is preparing that place for us now. At malapit na po siyang bumalik. Sabi niya, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me. Ayun, napakaganda pong pangako na dapat po nating panghawakan. So po, nung nangako po si Yahweh kay Abraham, ang pangako po niya, kung makikita natin, ay hindi lamang po during the time of Abraham. At sinasabi niya kay Abraham, oh Abraham, you will have a son. Abraham, you will have a land. Hindi po. Nakikita po natin na ang pangako po ni Lord Jesus Christ kay Abraham is pangkasalukuyan at panghinaharap hanggang future. Sa atin po, ito po yung pangako, nangyayari po ito sa atin. At hindi pa po buo because we still have few more years siguro bago po dumating si Lord Jesus Christ. Sa sa Genesis 15 and 5 po, hindi po ba naalala niyo po yan? Sabi po doon, He took him outside. Yahweh took Abraham and said, look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, so shall your offspring be. Hindi po, naalala niyo po yung istorya natin na ito? Kinuha ni Yahweh si Abraham, lumabas ka dyan sa tent. Punta ka dito, pinakita niya yung stars. Sabi niya, bilangin mo yan kung mabibilang mo. Ganyang karami magiging anak mo. Ang nais lang naman po ni Abraham ay magkaroon ng anak. Binigyan naman siya ng anak, si Isaac. Isa lang po yun. Pero hindi po isa lang ang nangyari. Kasi nung namatay po si Ketura, nung namatay po si Sarah, nag-asawa po siya si Ketura, nagkanak pa po siya ng iba. Pero isang anak lang po ang gusto ni Abraham. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, tignan mo yung mga yan. Ganyang kadami ang iyong magiging anak. Paano po mangyayari ang ganong kadaming anak? Sa Revelation 7 and 9, puntahan po natin. After this, si John the Apostle po ang nagsasalita. After this, I look, and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. Hindi po ba yun ang fulfillment? In the book of Revelation, nakita ni Abraham ang fulfillment nito. Ang fulfillment, andun yung great multitude that no one could count. Nang sabi po ni Yahweh kay Abraham, tignan mo yung mga stars na yan kung mabibilang mo. Ganun kadami ang iyong magiging anak. So, that great multitude, hindi lamang po si Isaac, but that great multitude, kasama po tayo dyan. Hindi po mabibilang ni Abraham. Napakadami. So, huwag kayong malungkot. Madami pong tao sa heaven. Kasi akala po nung iba, sabi po kasi sa gospel,
narrow is the gate para po doon sa heaven. And wide is the gate para sa hell. It is not narrow as in konti lang magdadaan. In Revelation, sabi, a great multitude that no one could count. Napakadami. Gano'ng kadami? Kung mabibilang nyo ang mga stars in heaven, ganun tayo kadami. Kaya ba natin bilangin? No. So, ibig sabihin, napakadami doon. Magkikita pa rin po tayo sa heaven. Oh, why are you sad? Some of you are sad. Magkikita pa rin po tayo in heaven. Tayo po na nananampalataya kay Jesus Christ will be there in heaven. We will worship together and we will pray together and we will rejoice together. We will be there together to worship our Lord Jesus Christ. Napakadami po. Sister Larry will be there. Mommy and Daddy will be there. Sino pa? Si tatay, sino mga kamag-anak nyo will be there. Huwag kayong malungkot. Andun po. Magkikita-kita po tayo doon. Bakit po tayo kasama doon sa pagpapala ni Abraham? Because tayo po ay nanampalataya kay Jesus Christ. So ang covenant po kay Abraham ay numerous descendants and blessing. Daming tao doon, multitude. Why? Because of Abraham. Ang covenant kay Abraham, sabi po, ay numerous descendants. Kasama po tayo sa descendants. And blessings. Blessings. Anong klase pong blessings? Ito po, ang pag-aralan natin. Anong klaseng blessings? Binigyan siya ng land. Kaya po, blessing sa kanya, land. Kaya na. Pero yung pong land, ang ibig sabihin po ng land yan, ay lahat ng earthly possession sa lupa. Lahat ng yaman ng lupa. Lahat ng napoproduce na kaperahan ng lupa. Kasama po sa blessing ni Abraham. And you are descendants. Kasama po tayo doon. Yun po. Pero hindi lamang po lupa, kundi marami pang yaman. Yaman ng lupa at yaman na mapoproduce sa pagtatrabaho ninyo. Okay po, kanina ang good news natin is that in heaven, magsasama-sama po tayo doon bilang doon sa great multitudes, nandun tayo. We will be there in heaven. That's the good news. Sabi ko, it is our blessed hope to be there with Jesus Christ. Ito yung pag-asa natin. We will be there. No more weeping, no more crying, no more hunger or thirst. Andun po tayo. But hindi lamang po yun. Ang sinasabi niya, kasama tayo doon sa earthly blessings. Ano pong earthly blessings? Punta po tayo sa Galatians 3:29. Sabi niya, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. If you belong to Christ, do you belong to Christ? Meaning to say, you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Then you are heirs according to the promise. You are heirs. Ano po yung heir? Tagapagmana. Believers are spiritual heir of Abraham. Hindi po tayo tunay na mga Hudyo. Hindi po tayo mga Hebrews. Tayo po ay mga pagans. But because we belong to Christ, then we are heirs according to the promise. Sa Galatians 3:7 sabi, therefore no. Alamin ninyo, malaman ninyo, itong kaalaman na gusto nyong malaman. Only those who are of faith are sons of Abraham. Okay po? Nakalagay dyan, only those. Hindi po lahat ng tao. Kanina sabi natin, nung si Adan ay nagkasala, because he is our representative, lahat ng kasalanan ni Abraham ay dumaloy sa lahat ng daigdig na ito. But because our God is the beginning maker, nagpasimula siyang muli kay Abraham at ang lahat ng anak ni Abraham ay kasama doon sa those who are of faith are sons of Abraham. Naging sons of Abraham tayo because of our faith. Faith in Jesus Christ.
faith in the finished work of Jesus Christ. Katulad ni Abraham, when he was called by God at ipinakita sa kanya ang gospel in the sky, it's all about Jesus Christ. Nanampalataya si Abraham at ang sabi ng Bible, it was counted unto him as righteousness. So Abraham was righteous because he believed the gospel. And we too are sons of Abraham because we believe the gospel. We are of faith because we believe the gospel. That Jesus is our only Savior. So hindi po lahat ng tao. Hindi na lahat ng tao. Only those who are of faith. Di po ba napakaganda ng Bible? Kaya po yung minsan, yung iba nagtatanong, bakit si Lord hinayaan na lang na ganito, yung mga tao. Di po. God is fair. God is just. Kaya po sa bagong pasimula ng daigdig na ito, meron siyang itinakdang pamantayan. Ito, those who are of faith are sons of Abraham. And if you are sons of Abraham, then you are heirs. Tagapagmana po kayo. So, basahin po ulit natin yung 3:29. If you belong to Christ, then you are Abraham's seeds and heir according to the promise. Heir according to the promise. Only those. At dahil po diyan, si Abraham po, nung siya ay nanampalataya sa gospel in the sky, alam niyo na yung gospel in the sky, di ba? Lahat po yan, virgin birth, andyan po, kung paano si Jesus Christ ay nag-suffer, kung paano pong He was crucified and resurrected, andun po lahat. Dahil nanampalataya si Abraham, pinangakuan si Abraham ng lahat ng pagpapala, and Abraham became the depository of all the blessings of God. Siya yung naging depository. Siya yung naging parang bangko. Nakalagak sa kanya ang lahat ng yaman ng Diyos. Na kay Abraham, lahat ng yaman ng Diyos. Can you imagine that? And He is our Father. Lahat ng yaman ay nakadeposit kanya. Pag ako po naubusan ng pera, dahil ako may pera sa bangko, gagawa po ako ng cheque at i-withdraw. Then may pera na ako. It is because I have a deposit in the bank. And if Abraham is the depository of all the blessings of God, and I am the daughter of Abraham, he's my father, I can ask from him. Maliban na lang kung mahiya kayo sa tatay nyo. Pero ako, hindi nahiya sa tatay ko nung buhay pa po siya. Tayo po ay heirs. Heirs to the blessings of Abraham. Paano po ba yung heirs to the blessing of Abraham? Ako ay anak ni Abraham. Last year po, pinasimula ni Brother Oyoy. Hello, si Brother Oyoy. Last year po, pinasimula ni Brother Oyoy na ayusin ang mga naiwang ari-arian ng aking nanay at tatay. Inayos niya po yan. So, praise the Lord, naayos naman. At lahat po ng ari-arian ng nanay at tatay namin ay nahati sa 5 kasi 5 po kaming magkakapatid. Sa 5 magkakapatid niya, hinati po yan ng pantay-pantay. Pero sabi po ng nanay at tatay ko, dapat lamang daw po. Lamang daw po ako. So, hinati po yan pantay-pantay. Ako po ay nakakuha ng mana dahil ako po ay anak ni Stella at Mauricio Austria. May birth certificate po ako on one of my preachings na sabi ko po sa inyo, inayos po yun. Ako po ay anak ni Stella at Mauricio Austria. So meron po akong parte sa inheritance na yun. Nung nabubuhay ang nanay at tatay ko, yung mga dati nang nakaabot sa nanay at tatay ko, ang tawag nila sa nanay at tatay ko, Mommy, Daddy. Lahat po sila, Mommy, Daddy. Tawag mo sa nanay ko noon, Mommy, Daddy. Alam niyo po, tinatawag nila ang nanay ko, tatay ko, Mommy, Daddy. Mahal po nila si Mommy at si Daddy. At alam ko, mahal na mahal din po ni Mommy at ni Daddy ang mga taga-BCC. Pero, hindi po sila nakakuha ng hati sa mana.
ni Katiting, hindi po sila nakasali doon. Kasi wala naman pong last will and testament. Kaya sa lahat po ng naiwan ng nanay at tatay ko, hindi sila nakakuha. Tanging kami lang na 5. Dahil kami ang legitimate children na merong birth certificate. Kami lang ang sons and daughters of Mauricio, Austria. Kaya po kami ang may karapatan. At ganun din po ang sinasabi ng talatang ito. If you are sons of Abraham, then meron po kayong karapatan para maging tagapagmana. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed. And if you are Abraham's seed, you are heir according to the promise. Tagapagmana kayo. Ano bang mamanahin? Lahat ng blessings. We are heirs to the blessings of Abraham. Galatians 3:29. We are heirs according to the promise. Heirs to the blessings of Abraham. Blessing, ano po ba ibig sabihin ng blessing? Hanap po natin yan, tinuro na ni Pastor Rachel, pero ulitin po natin, blessing in Hebrew is bereka. That is noun, blessing. Ibig sabihin po sa verb, barak, to invoke divine favor and prosperity. So, ayan po yung kanyang translation. Baraka, noun, barak, to invoke divine favor or prosperity. Pero sa theological workbook of the Old Testament, ang sabi po niya, to bless means to endue with power for success, prosperity, fecundity, and longevity. So to endue with power for success, binigyan na tayo ng kapangyarihan para magtagumpay. We are all winners, not losers. We are all victorious. Di ba? Because, sabi doon, to endue with power, binigyan na tayo ng kapangyarihan. But every day, we walk as if we are defeated. Lumalakad tayo, pumapasok tayo, malungkot, may problema. Ang problema ay hindi dahilan para ka hindi maging matagumpay. Kaya ka may problema para magtagumpay ka. Kung wala kang problema, wala kang pagtatagumpayan. Kung walang laban si Manny Pacquiao, wala siyang tagumpay. Ang walang laban sa Senado, unconstitutional. Okay. So, ang sabi po, tayo ay binigyan na, we were endued na kapangyarihan, prosperity, that means fruitfulness. Meron na po tayo niyan. At sabi po, Abraham's blessing ay atin dahil tayo ay tagapagmana. So, meron na tayong power for success. Prosperity. Mayaman na tayo. Sinabi pa, inulit pa ng Lord dito sa atin. Siguro mga 2 months or 3 months ago, I will prosper many in this church. Ipaprosper pa tayo. Why? Lord naman, bakit naman hindi pa tayo kami lahat? Ba't hindi pa kasi lahat, Lord? Sana all na lang. But that is the promise of the Lord. Hindi natin siya pwedeng questionin doon. Sabi, prosperity, fecundity. Anong nakita ko po yung word na fecundity? Gusto ko nang lampasan. What is that fecundity? I don't know fecundity. Meron ba nakakaalam dito ng fecundity? Munti ko nang lampasan ng fecundity. Sabi ko, fecundity, wala nga. Punta na lang ako sa longevity because alam na alam ko ang longevity. Pinopronounce namin, pinoproclaim namin lagi ang longevity. Sabi ni Lord, balikan mo ang fecundity. At nung banalikan ko po ang fecundity means the ability to produce an abundance of offspring or new growth, fertility. Lahat po hindi masyadong natuwa because wala naman pa kayong asawa. You do not need fecundity. But fecundity, kailangan po natin in the church para magkaroon po tayo ng abundance of generations. So, sabi po, magkakaroon ng fertility. Sabi sa title natin, all the blessings of Abraham are mine. Akin. Fecundity are mine. Okay, huwag niyo sabihin, if you do not have husband
Wala pa kayong asawa, huwag niyo sabihin fecundity is mine. Huwag niyo sabihin. Pero, kasi pag fecundity, fertility, sabi, hindi pa kayo dapat maging fertile kung wala kayong anak. Okay? Makinig po kayo sa akin. Ang dapat maging fertile ay katulad po ng mga may asawa. Katulad po ni Ate Mitch. All of a sudden, naging fertile. Nagkaanak. Bagamat ang patotoo nga dito ni brother ay nakunan. Because God is cleansing yung paglalagyan. So that, yung susunod na anak, because matagal po hindi nagkaanak po si Ate Mitch, mga siguro 2 buwan, ilang buwan pa ba? Medyo bumilang ng 3 taon. Wala. Nilinis pa yan. Ganon din yung pamangkin ko sa Amerika. Matagal siyang hindi nagkaanak. Nagkaroon ng nabuntis ng anak after a month or less than a month ay namatay. It is because nilinis ng Diyos ang paglalagyan ng perfect baby. Maglalagyan. And today, I speak fecundity to Dr. Sarmi. I speak fecundity to Ading Sai. I speak fecundity to Ate Kim in the United States. I speak fecundity to sa mga kasama natin sa online na hindi pa nagkakaanak. Pumunta kayo sa church nito. And fecundity is here. Your fecundity is here. Fertility is here. Si Ate Marvelyn, ang anak po ni Sister Elby, kasama sa panalangin natin yan. Hindi rin siya magkaanak. Mga 3 years na silang mag-asawa. 5 years na, o 6 years na magkasama pero hindi nanganganak. But when fecundity came into this church, nadamay po ang marami po. So fecundity is for BCC, fertility. So yung pong mga hindi nagkakanak, dalhin niyo po dito because fecundity is in the air. Fertility is in the air. So kaya pala sinasabi ni Lord, balikan mo yung fecundity because that is a good news, because that is the word for Ate Sarmi. And for those kasama sa online na hindi pa nagkaroon ng anak. Okay po? Because fecundity is the ability to produce an abundance of offspring. Baka po pagka anak ni Ate Sarmi, kambal agad. Hindi pa natapos ang 1 year, kambal na naman. Ganun po. Kasi po hindi po tayo pinangakuan ni Lord. Ayaw ni Lord na magkaroon kayo ng uniko iho. Hindi po gusto ni Lord. Ang gusto po ni Lord, go and multiply. Multiplication. Ang gusto po ni Lord, magparami tayo because that is the desire of the Lord. Paano naman, sister? Ang hirap ng buhay ngayon. Mahirap ang buhay. Okay po. So, barak means to bless. To bless, to endue power with success, prosperity, fecundity, and longevity. Longevity, alam na po natin yan dahil lagi po nating nadidinig yan sa ating prayer meeting. Ang declaration natin sa prayer meeting po natin, with long life I will satisfy you, sabi ni Lord sa atin. So obviously, God thanks for long life para po sa atin bilang blessing. Blessing po. Yung mother po ni Joel Austin namatay, last week yata, 92 years old. Napakalakas pa po niya. Kung tumindig ay napakatikas. 92 years old. So with long life, sabi po ng ating Panginoon, bibigay niya sa atin. Because the Lord knows that long life is a blessing. Gusto ni Lord sa atin. Kaya nga po sabi ko, nung araw, one time, nagkaroon po ng gathering yung mga taga-BCC, yung mga old-timers, the 28ers. The 28ers, yung mga nagsisinungaling sa age. Lahat sila ang claim 28.
Pero ngayon ako ay lumampas na sa maraming 28, kaya ang sinasabi ko ay I'm 100 years old. 100 years old. So ang desire ni Lord sa atin is that we may live long. With long life will I satisfy you. Do you know that Jesus Christ died at age 33? Diba? Age 33 namatay. Very young. Sana kung si Lord Jesus ay namatay ng 90 years old, ang dami niyang nagawa, ang dami niyang pinagaling, ang dami niyang mga words na ibinigay sa atin. But the Lord lived only 33 years. Why? So that we can live long at tayo ang gumawa ng madami for His kingdom. Lahat ng gagawin ni Lord, pinasa na sa atin. So, kung kayo ay lampas na sa 33 years old, ibig sabihin, nilampasan nyo na ang age ni Lord Jesus Christ. Mag-prosper kayo and do what the Lord was not able to do. Okay po, so tayo po ay mayroong longevity, mahabang buhay with long life and good health. Yun po ang pangako sa atin ng Panginoon. Alam niyo ba na si Abraham ay nabuhay ng 175 years old? In Genesis 25 and verse 7, ang sabi doon, Abraham lived 175 years. Then Abraham breathed his last and died at a good old age, an old man and full of years, and he was gathered to his people. So namatay po si Abraham sa edad na 175. Sabi po sa Tagalog, namatay si Abraham sa katandaan na kontento sa buhay. So ganun din po tayo. Pangako sa atin sa Galatians 3:25, we are heirs to the blessings of Abraham. Tayo rin po ay mabubuhay sa ating katandaan na kontento sa lahat ng bagay. The Lord will satisfy us, kontento sa lahat ng bagay. But kung tayo po ang may depresya, looking for many things, hindi na problema yan ni Lord. Pero with long, aanin mo ang mahabang buhay kung nakaratay ka sa sakit. Aanhin mo ang mahabang buhay kung walang mag-aalaga sa iyong mga anak. Aanhin mo ang mahabang buhay kung wala kang makain, walang maistustento sa iyo na maintenance sa gamot. Diba? With long life ang bibigay sa iyo ng ating Panginoon. Katulad po nung mother ni Joel Austin, 92 years old, pero every Sunday, nandun siya sa harapan ng pananambahan. Nakaka-worship pa, tumitindig, mas mahusay pang tumindig kaysa akin at sumasamba sa Panginoon. That is long life. Long life na kontento. Kontento ang physical because healthy. Kontento ang isip dahil nasa sa right mind. Kontento ang puso dahil patuloy siyang nagnanalangin sa mga tao in the congregation. Ganun po ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So napakabuti po, again, tayo po ay mga heirs of Jesus Christ. Alam nyo, istorya po sa Lucas 13:10 and verses 13. Okay. Sa ano po doon, sa kwento po na yan, meron pong isang babae, baluktot po siya, nabaluktot po siya for 18 years. Hindi na po siya lagi po lang siyang ganyan, baluktot. Pupunta po siya sa synagogue, nakabaluktot. For 18 years. Pero one time nakita siya ni Lord Jesus Christ. Nung makita siya ni Lord Jesus Christ, tinawag siya. Sabi niya, halika dito. Tapos po, pinatungan siya ng kamay ni Lord Jesus Christ. At nung ipatong ni Lord Jesus Christ, sabi niya, magaling ka na. And yung taong nakatungo, wala nang kausap lagi, kundi ang lupa, ay na-strengthen ang kanyang katawan. Gumaling po siya instantaneously, immediately, forthwith, kaagad-agad, siya po ay gumaling. Why? Ang sabi po, ang reason po ni Lord ay Luke 13. Sabi po sa verse, sabi po sa verse 16, ang sabi po niya, then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on Sabbath day? That
from what bound her. Bakit po sa kadamihan po ng tao sa synagogue, pag synagogue day, napakadami pong tao, hindi po kasing dami natin. Siguro 100 times na dami natin. Andun po ang dami-daming tao at sa daming tao na yun na nangungusap ang Panginoon, nagtuturo ang Panginoon. Nakita niya ang isang babae na hukot na at nakabaluktot. Bakit iyon ang nakita niya? Because that woman is a daughter of Abraham. And that is your privilege, being the daughter of Abraham. Know that Jesus Christ sees you. That you are special in His heart. Nakikita ka ng ating Panginoon. And many times tinatawag ka niya, but hindi ka makarinig. Many times tinatawag ka niya, pero ayaw mo siyang pansinin. But you are a daughter of Abraham. Ano man ang sakit, uri ng sakit na mayroon kayo, God sees you. Jesus can see you. From what is your, kung ano man ang inyong suffering, nakikita ka at tinatawag ka ni Lord because you are a daughter of Abraham. So if you are a daughter of Abraham, you have this privilege na tawagin ni Lord unang-una at ikaw ang pagagalingin. Napakadaming babae doon. Pero ang nakita ni Lord, ang mayroong special place in His heart is this woman who is daughter of Abraham. So if you are a woman who is a daughter of Abraham, know for sure, all your needs ay nandun sa blessings of Abraham. Another story po ni Zacchaeus. You know Zacchaeus? Zacchaeus is a short man. Umakyat siya sa puno ng sycamore para makita si Lord Jesus Christ. Napakadaming tao. Naglalakad si Lord Jesus Christ. Ang dami-daming tao. Si Zacchaeus nandoon sa taas ng sycamore tree. Pero dumaan ang ating Panginoon, pagdating na doon sa may sycamore tree, sabi niya, Zach, come here, get down, faster, bilisan mo, dali, pupunta ako sa bahay niyo. Sa dinami-dami ng tao doon sa lugar ng may Jericho, kung saan nandoon ang ating Panginoon naglalakad, binigyang pansin, napukaw ang attention ni Lord doon sa taong nandoon. Kung paano napukaw ang attention ni Lord doon sa isang babae because she's the daughter of Abraham, napukaw ng pansin yung lalaki na doon. Bumaba ka, bilisan mo, ngayon na, dali, pupunta tayo sa bahay niyo. Bakit siya pupunta sa bahay niyo? Because salvation has come to this house. Nung si Zacchaeus ay nagpakita ng pagsisisi, sabi ng ating Panginoon, salvation has come into this house. Sa Luke chapter 19, verse 9, sabi po ni Lord Jesus Christ, today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Tulad po ni Zacchaeus. Si Zacchaeus is seeking God. This is his Zeteo moment. Zacchaeus is in his Zeteo moment. Zeteo meaning he is now in his moment, seeking God, pursuing God, he wants to know God, ando na sa puso niya. At alam ito ng Panginoon. Kaya tinawag ng Panginoon, ang dami pong Zeteo sa naglalakad sa tabi nyo. This is their moment. They are seeking God. They are desperate to know God. They are gusto nang magpakamatay siguro, but it is only you who can save that person if you will introduce him to Jesus. So sabi po ng Panginoon, salvation has come to this man because this man is a son of Abraham. So, ladies and gentlemen, if you are a daughter or son of Abraham, you have a special place in the heart of Jesus. You can call His attention. Hindi na kayo magpapakulo, but God's attention ay nandun sa inyo para kayo ay tugunan. Okay po? Are you a daughter of Abraham? Are you a daughter of Abraham or you are of another father? Sa Matthew 1:1, sabi po, this is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David and the son of Abraham. Ano po ibig sabihin yan? Ibig po sabihin, Jesus as the son of David, Jesus is the heir to the throne of David. And Jesus as the son of Abraham, Jesus is heir to all the earthly blessing of Abraham.
Pero ang napakaganda po niyan, it is not only Jesus. We too are sons of Abraham. Hindi lamang po si Abraham, hindi lang po tayo affiliated kay Abraham, but because of Jesus Christ. Jesus Christ is my Lord and Savior. Jesus Christ is my bridegroom. And I am an heir and co-heir with Jesus Christ. And I am an heir to the blessing of Abraham. Doble. Meron kayong dobleng pagpapala because of Jesus Christ and because of Abraham. And we do not know it. And we archive it. To archive is to isang tabi. Ina-archive lang natin yung knowledge na yan. Sinasang tabi lang natin. We know it, we believe it, but we archive it. But now, the Lord is reminding us that we have this double portion of blessing. Blessing nang galing kay Jesus Christ as my Lord and Savior, and I am co-heir with Jesus Christ. I'm seated together with Him in the heavenly places. I'm blessed. And being the daughter of Abraham, I'm blessed. I am an heir to the blessings of Abraham. Doble. And hindi po natin nagagamit. Sayang. So today, gamitin po natin yan. Kung si Abraham ang bangko, he's the depository of all the blessings of God, and I am an heir, katulad po ng Austria, entitled po ako sa lahat ng blessing na yan. Kaya nga't kung ikaw ay may sakit, anumang uri ng sakit, sakit ng katawan, sakit ng bulsa, sakit ng relationship, sakit ng anxiety, depression, unforgiveness, lahat po ng yan ay sakit, binibigay ng Satan. Then, you are an heir of Abraham. What will you do? Alisin lahat yan at palta ng yaman ni Abraham. Kung sa palagay mo, ikaw ngayon ay nandoon sa punto ng kailangan mo ng wisdom, ng faith, kailangan mo ng magninegosyo, kailangan mo ng negotiation kung saan, kailangan ng promotion sa office. Just say, declare, I am an heir to the blessings of Abraham. All of Abraham's blessings are mine. Declare mo lang yan. Kasama po yan sa pattern of prayer. You agree with God. Agree to what everything God has says to you. Agree. Sinabi ni Lord, I am His child. Therefore, I am His child. I am an heir. Therefore, I am an heir. Huwag po tayong magsayang ng pagkakataon. Sabihin mo palagi, I am Abraham's seed. And because I am Abraham's seed, all of Abraham's blessings are mine. Masyado ko naman, Pastora, puro mine. Pero gusto mo, di maghirap ka. Gusto ba ng Lord na maghirap ka? O, gusto mo, di busabos ka dyan. I am the daughter of the king. Oh, bakit ako magiging meron? Wala na lang sinabi si Pastor, payaman. That is the reason Jesus came. Sabi niya, I will give you, paborito ko po yan, John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. But Jesus came so that we may have life and life in abundance. That's prosperity. Kasi nga po, ngayon, we cannot buy an elevator. Why? Hindi nyo ma-afford ang magbigay ng tigo 100,000 para tayo magkaroon ng elevator. Because you do not claim, you do not confess, you do not declare that you are an heir to the blessings of Abraham. Kailangan natin ng magandang flooring sa third floor. Nagtiyaga kayong mamutok ang inyong mga kamay. Because you cannot contribute a tile. If each one of you will give one tile, matatapos natin yon. But you cannot. Why? Because you're not claiming the blessings of Abraham. Now you know it. I-apply natin sa buhay natin yan.
so that before August ends, ayun na magdugtong. We will transfer. Not walking in the stairs. Kasi yung mga kabataan, yayabangan ako kung minsan, pagka naglakad yung mga kabataan dun sa hagdan, 3 hagdan ang gaganunin nila. Samantalang ako, kakait sa railings, 2 pa. But not anymore. Because we will claim all the inheritance of Abraham. Parang sa BCC, sabi natin, we are all in the Negev. Broke tayo. So if we are struggling to make ends meet, then Jesus is our provider. People, alam niyo sa taon pong ito, hindi lamang po perfect beginning ang binigay sa atin ng Panginoon. Yes, we declared, we decreed, it is our team that 2025 is our perfect beginning. But hindi lamang po yun. 2025 is the year to behold. And behold means mamangha. Magkaroon ka ng awe and wonder. To see or observe something, open with a sense of wonder or admiration. This is the year to behold. Mamangha tayo. Mag-wonder tayo. Tignan natin, obserbahan natin ang kabutihan ng Diyos sa BCC. This year, napakarami ng revelation na ibinigay sa atin ni Lord. Lahat ng ito ay pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pati siya, yayaman na. Hindi na siya magiging ganyang kapayat. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Every week, every Sunday, we have something to say, wow, 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 wow. Wow, ang ganda ng kalooban ng Diyos. Wow, ang ganda ng revelation ni Lord. I just don't know with you. But it is amazing to receive a revelation from the Lord. Because it will strengthen your faith. So, wow, 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 wow. Lagi po tayo. And today, knowing now that you are Abraham's seed, and you are a recipient, you are heir to all the blessings of Abraham, can we claim it? Are you ashamed to claim it? Kasi if you will not, you are negative word, pangit, hindi ko na lang sabihin. So today, we will all rise up and rejoice with the Lord. Rejoice with the blessings that God gave to Abraham, and we will claim it. At dahil ito po ay isang napakagandang pangako sa atin ng Panginoon, kung manalo ka ng 100 million sa loto, what will you do? Yun lang po bibigay nating example. Nanalo ka ng 100 million sa loto, anong gagawin mo? Ha? You will give thanks. Tithes. You will give tithes. So, 100 million, 10% is 10 million. 10 million and we are needing only 2 million. Grabe, sobra-sobra. Ay, sobra-sobra. Hindi lang yun. But what will be your expression? You will jump for joy. You will cry. You will shout. You will, di ba? So, today, God is saying that you are an heir to the blessings of Abraham. And we have seen, ano ba yung blessings na yan? Not just a physical land, but all the blessings of heaven is ours. So, let us rejoice and be glad. Sino man po ang may sakit, i-claim po ninyo yung promise ng Panginoon katulad ng babaeng na nakuba na. Kung ang family po ninyo, wala pang nagiging Christian, kayo pa lang,
I-claim nyo katulad ni Zacchaeus kasi ang sabi po ng Panginoon, you and your household. Hindi pa ako tapos. Magpipreach pa po ako. Excited na po sila. Excited na po sila. So, pagbigyan po natin sila. Excited na. Okay po, let us all stand and praise the Lord. Yes. Woo! I am the God who heals thee. Oh, that you only trust in me. You understand my faith receive the blessing of Abraham. The blessing of Abraham. Wherever you go, wherever you I like go, this. Whatever you touch, it's anointed to grow. Woo! My faith receive the blessing of Abraham. The blessing of Abraham. Oh, we claim it. It's your inheritance. Get your inheritance. You are this. By faith receive the blessing of Abraham. The blessing of Abraham. Wherever you walk, wherever Claim you this. go, Whatever you touch, woo, it's anointed to grow. you are received. By faith receive the blessing of Abraham. Yes, the blessing of Abraham. It's your inheritance. Say it to your It's neighbor. inheritance. Say it to your neighbor. You are received. By faith receive the blessing of Abraham. The blessing of Abraham. Oh, it's ours, Lord. It's your inheritance. Get your inheritance. You are received. By faith receive the blessing of Abraham. Oh, it's ours. The blessing of Abraham. Woo! Claim that you are the head and not the tail. Receive abundance. All the blessings in store for us. It is ours. It's yours. It's yours. It's yours. Say it to your neighbor. It's yours. It's yours. It's your inheritance. Woo! Get yours. Get yours. Say it's Get mine. your It's mine. inheritance. Woo! Get yours. Get yours. Get your inheritance. Woo! It's yours. Woo!
we claim favor. Oh, we are the head, not the tail. Oh, we are the seeds of Abraham's blessing. Oh, woo, woo. May bless you, Lord. Ooh, thank you, Jesus. Blessing of Abraham, blessing of Abraham, blessing of Abraham. Woo! Thank you, Lord. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. We thank you, Father. Oh, we bless you. Salamat, salamat po sa lahat ng pangako mo kay Abraham, Father. Ay amin pong pinananampalatayanan. Kami po ay tagapagmana nito. And right now, Lord, as we have been in Negev, we are moving forward to Canaan to claim our inheritance. We thank you, Father God. Ganon din, Father, I thank you because sino man po ang may sakit, merong mga kilalang may sakit in this place, we claim the blessings of Abraham para po sa kanila. And those, Father God, that needs fecundity. Oh, we speak fecundity sa lahat po ng mga nag-desire ng magkaroon ng blessing ng anak. Lord, sabi mo, abundance of offspring ang iyong ipagkakaloob. We thank you, Father God. And for families, Lord, na wala pang salvation, katulad po ni Zacchaeus, Father, we believe that this is now their Sateo moment. You will move upon their lives upang sila din po ay maging katulad ng inyong mga anak. They too are sons and daughters of Abraham. Sila po ay magkakaroon ng kaligtasan. Salamat po. And Father God, sa amin pong pagnanasa to beautify your beautiful house, we thank you because you are blessing your people to become a blessing. Salamat po. It is our declaration that kami po ay maging blessing to many. And even po sa amin pong statement sa Bukal Christian Church na vision and mission, Father, andun po, we would like to bless people in this country and even to the world, Father. And today, nakita po namin that ito ay possible because we can claim all the blessings of Abraham. Yung pong mga nangangailangan ng karunungan, ng pangunawa, ng forgiveness, Father God. We pray for these people that the blessings of Abraham, si Abraham po ay namuhay in his old age, kontento, wala pong naging kaaway, wala pong naging problema, wala pong naging kagalit. We pray for each one, Father, na katulad ni Abraham, ganun din po ang mangyari sa amin pong mga buhay. We thank you, Father God, kami maging kontento in everything na binigay mo sa amin, Father. We bless you, and sa lahat po ng inyong anak dito, you know their needs. You know, Father, their hearts, kung ano po ang kanilang iniiyak sa inyo gabi-gabi. And Father, we know today, Lord God, ay narinig mo ito at bibigyan mo ng katugunan. We thank you, Father God. It is you who redeemed us para kami ay magkaroon ng kaligtasan, but not only kaligtasan, but all the blessings of Abraham, Father, ay nasa amin. As we claim the blessings of Abraham, then we are blessed indeed. Salamat po, and we thank you and bless you, and bring back glory and honor unto you, Lord Jesus. Amen and amen.
Woo!